Yan. Isa po sa mga simpleng management ko. Oh, pakiano ko na tumalon no. Uy! Tumalon yung tilapia ko, guys. Ayan. Guys, ang ganda, guys. Oh. Nagkapandak-pandak lang, guys, pero maganda yung katawan niya. Oh. Hi, mga ka-farmers. Magandang araw po sa ating lahat. Talagang maganda po ang araw ngayon kasi nga po, uminit ngayon sa amin, guys. So, for today's video, guys, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung update ko po sa aking mga fatteners na tin batch po. Yung regarding sa kanilang kinakain na feeds, no? Yung nagtanong dyan sa akin, Kuya Dudong, dahil grower stage ka na po ngayon sa iyong mga fatteners, ikaw po ba ay magpapakain sa kanila ng wheat feeding? So, ang direct to the point na sagot ko dyan, mga ka-farmers, ay sa ngayon po, hindi po. Magpapatuloy pa rin po ako ngayon sa kanila sa pagpapakain ng dry feeding. Talagang masasabi ko, guys, na sa aking sistema ngayon, sa aking, or status I mean, sa aking babuyan po, sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan ni Dodong. Bago tayo mag-continue, kung ikaw po ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. So samahan niyo ho, guys, sa atin pong pag-aruga ngayon sa akin pong mga fatteners na to. So paliguan saglit ang mga fatteners, no, para mag-fresh ang kanilang pakiramdam. Yan. So power ko lang po ang sprayer. And then atin silang paliguan saglit, ha. Yan, by the way, guys, sila ngayon ay 34 days old na po simula sa pagbili namin sa kanila. Medyo malaki na po sila, guys, na. Yan. Paliguan natin kasi madumi. Madumi sila. Pasintabi lang ho sa mga nanonood dyan na kumakain, ha. Ayan. Paligo. Ito namang aking baboy na yun, oh. Umiingay na naman, oh. Yan. So, fatteners tayo mauna, guys, kasi sila ay madudumi at kailangan na pong paliguan din. Sabay na natin, guys, ang nahin. Nahinit yung mga baboy natin, oh. Yun. Malakas, guys, ang pressure sa aking pressure washer. Kaya niyan tanggalin ang tubig sa kasungan, no? Pakita natin, oh. Guys, ang ganda, guys, oh. Nagkapandak-pandak lang, guys, pero maganda yung katawan niya, oh. So, yung kanyang puwitan, no? Ang ganda. Alam niyo, mga ka-farmers, ito ang problema sa atin, no? Problema sa atin bilang nag-alaga ng baboy. Yung tipong
Yung tipong hindi pa tayo tapos nagliligo sa kanila, no? Tapos dudumi na naman, hindi pa tayo tapos dudumi. Kaya sinasabi ko po kanina, or nabanggit ko na, sa pag-alaga ho ng baboy, kailangan po ang sipag at tiyaga talaga. Pwede na ba? Tanggalin mo na lang kayong harang dyan, nakawayan. Saan? Hindi ba po? Oh, sige, tatanggalin natin. Actually guys, panahon na para tanggalin. Kasi nga, sa totoo lang, ang aking ginawang simento, ay tuyo na yan. Magpapalit lang po ako ng chinila saglit ha. Yan. Oops. Diki! Ang ingay ng mga inahin na to. So, tanggalin natin guys ha. Dito lang muna tayo maglagay. Yan. Okay. Alambre, tabi natin. So, panahon na para alisin. Guys, pasensya na ha. Maingay yung aking mga baboy. Kailangan kong unahin to kasi para manahimik na yung mga baboy natin pag natanggal to. Kasi kinikit-kit nila to guys eh. Kanila pong kinakain. Ginangat-ngat. Okay. Yan, saan natin ito ilagay man? Medyo mahirap ah. Okay, panahon na para ilipat. Bugat na guys. Okay ba? Parang di matanggal. Wala nang tali. Ay, Diki, tabi mo na, tabi. Ay, shh. Padaanin nyo ako, Diki. Guys, pasensya na kayo sa akin, ha. Kailangan ko pong tanggalin to. Okay ba? Sandal mo lang muna dyan. Okay. Woo. Okay. So, Linisan mo maigi dun yung tinanggalan mo. okay. Sprayan mo. Sprayhan natin. Yan, kailangan nating sprayhan ha. Mga ka-farmers, happy farming po. O, tabi. Tabi kayo. Maluwag na guys ang babuyan ko. Kasi nga, tinanggal natin yung harang eh. Tabi kayo, Diki, tabi. Ito guys, ang iningatan ko kasi masakit to pag tumamas kanila eh. Yan. Ay, salamat. Lumipat din sila. Alam nyo mga ka-farmers, mahalin po natin ang ating trabaho sa backyard piggery. Sa pamamagitan ng pagbigay ng simpleng management sa ating mga baboy kahit na tayo ay backyard lamang. Mahalin pa rin natin yung trabaho natin sa farm. Ayun na naman. Ano ka mo? Ayun na naman. Oh, muntik na lang nagdumi. Sige, tanggalin natin. Ayun. ito yung sinasabi guys na sipag at tiyaga lang po. Hindi pa nga tapos, ayan, nagwe-waste na naman.
Lipat, Diki, lipat. Hoy, tumabay ka muna. Hoy, Diki, sabi. Di pa nga tayo tapos naglinis. O kakatapos pa lang, ayan na naman, oh. Apoy. Perting kapuya, guys. But I love my work, ha. Guys, palanggan ako akong trabaho diri, ha. Okay. Itong isabit ang sprayer. Woo! Okay, asa na atong King's Beta Plus Animal Feed Supplement, ha. Magbutang taog King's Beta Plus Animal Feed Supplement sa ating pagkain sa baboy. Ayan. Okay, asa naman atong kuan? Dry feeds, no? Grower. Grower na dry feeds. O, pakiano mo na tumalon, no? Uy! Tumalon yung tilapia ko, guys. Ayan. So, dry feeds lang, guys, kasi yun ang hiyang sa mga baboy ko, eh. Tara, let's go. Hoy! Halina kayo. Kainan time! Kainan time! Dik! Nanibago pa sila sa kanilang lugar, oh. Yun, oh. Kasi lumapad na area nila, eh. Diki! Dito ka! Hoy! Diki! Tanawa rin uban, guys, oh. Tingnan mo yan, guys, oh. Ayaw nilang kumain, oh. Naglalaro pa. Gusto nila maglaro. Yan. Pero kahit ganyan, guys, sila, bibigyan ko pa rin sila ng kanilang feed sa pasungan. Kasi kailangan nilang kumain pag naramdaman nila ang gutom. So, disclaimer lang, ha. Ito ang aking ginagawa sa aking babuyan ay sistema ko po ito. Kabilang po ito sa aking sistema. Management, no? Dapat pala, hindi muna natin tinanggal to. Tingnan mo, kasi nanibago sila. Yan. Nanibago sila sa kanilang area. Dinidma tuloy ang feeds sa iba. Yan. Ayun. Kailangan matanggal agad ang dumi nila. Ayan mga ka-farmers, so ang mga baboy ko ngayon, kahit na sila po ay hindi naman gaanong gutom kasi ang mga yan, kaya ganyan po ang kanilang reaksyon, no, sa paglagay natin ng feeds. Dry feeding talaga ako sa kanila, guys. Pwede ko naman gawin ang mag-transition sa wheat feeding. Madali na naman praktisin ng mga baboy, eh. Mabilis lang po, hindi mahirap mag-practice sa mga fatteners natin kung ilipat natin sila sa wheat feeding na mula sa dry feeding. Ngunit akin pong desisyon sa ngayon, guys, na first week po sa grower stage nila na i-dry feeding ko lang sila. Kasi nga, meron naman tayong pig drinker, dalawa ang pig drinker natin, apat pala, dalawa sa isang pig drinker na yan, sa kabila naman ay dalawa rin. Ang gagawin ko na lang na sistema, guys, base sa nakikita ko sa mga baboy na to, kasi dry feeding na lang, tapos pagkatapos po nilang kumain ng dry feeds, maglalagay na lang po kami ng tubig sa kanilang pasungan. Ganun na lang po ang aking gagawin sa kanila. Ang regarding po sa kanilang edad, banggitin natin kasi marami po ang nagtanong. Yung edad sa mga baboy na to, sila po ay 34 days na po sa pagbili ko sa kanila. I mean, 34 days old simula sa pagbili ko sa kanila, and then i-add po natin ang kanilang edad na 45 days old sa edad na pagbili ko sa kanila. Ang total age po nila since birth ay 79 days old since birth. So yan po ang ang klaro na sagot, ha. Yan. Isa po sa mga simpleng management ko, kahit guys na hindi sila gaanong gutom, pagdating po sa tamang oras na akin pong ginawa na schedule sa kanilang kain,
kahit po hindi sila gaanong gutom, pagdating po sa tamang oras, bigyan pa rin sila ng feeds. So, yung mga nagtanong dyan kung gaano karami or ilang kilo ang feeds na akin pong binibigay sa kanila, binasihan ko lang guys ngayon sa grower stage ang 1.7 kilos per head per day. Times natin sa 7 heads of fatteners na ito is equal to 17 kilos lang po ang akin pong pinapakain sa kanila sa bawat araw. Ngayon guys sa first week of grower stage ha. So 17 kilos a day lang po silang lahat. Ibig sabihin, nasa feeding guide lang po ako ngayon. Sa starter stage kasi talagang sinadya kong pakainin sila ng yung nabanggit natin na semi-ad libitum to ad libitum. Ayan. So dito naman kasi guys sa grower stage, ganun din naman ang sistema sa aking pagpapakain. 6 times a day feeding pa rin. Pero yung sukat ng feeds ay base lang sa feeding guide. Okay? Dito sa grower ha. Kasi nga po, ang isa sa mga pinag-aralan ko na sistema dahil nga sa aking pasungan sa aking babuyan, kung sakali ang 17 kilos per day sa 10 fatteners na ito, kung sakaling i-divide ko lang yan or kung sakaling gagawin ko lang na 3 times a day feeding, ay malaki po ang posibilidad na maraming feeds ang pwedeng masayang dahil nga po ang mga baboy ko, no? Ang mga baboy na to ay ihi dito, ihi doon, kung saan-saan lang dudumi. Lalo na kung saan may basa, doon ang paborito sa mga baboy na iihi sila at dudumi. May chance po na masasayang kapag i-thrice a day feeding ko sila. Which is okay lang naman, wala naman pong problema eh. Wala naman pong problema kung 3 times a day feeding ko sila. Sabi nga ng iba dyan, masyadong hassle, masyadong matrabaho yung ginagawa kong feeding ngayon. Okay lang naman po yan kahit ganyan ang mga komento dyan. Tama naman eh. Pero sa aking desisyon, okay lang din sa akin na 6 times a day feeding ko sila. Yung mga oras na akin pong nilalaan sa kanilang pagkain, yan po ang time na gising sila. And then, pangalawang reason ko, para hindi masayang yung feeds. Kaya, hinahati ko sa 6 na beses. Nakakain naman nilang lahat. So, bago ko makalimutan, singit ko lang ang tanong ni kabayang Birnaby Nabs Mandin Inog. Tanong ko lang, Kuya Dudong, ilang buwan ba stop magbigay ng King's Vita Plus sa buntis na inahin? So, ang tanong na yan ay wala naman pong limit. Wala pong limit ang paggamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa ating mga fatteners, mula biik hanggang fatteners o finisher stage, at ganun din sa inahin. Yun nga lang po, pagtapat sa lahat dyan na mga may inahin, pag buntis po sila, yung mga baboy inahin ninyo, every other day nyo lang gamitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil nga po, para hindi ho masyadong lumaki at hindi masyadong tumaba ang kanilang mga biik. Meron pong mga baboy inahin na pag sobrang mataba at sobrang malalaki ang kanilang mga biik, ay mahihirapan talaga silang manganak. So mga ka-farmers, klaruhin ko lang po ha, yung decision ko na ginagawa ngayon sa aking mga fatteners na to na dry feeding pa rin, kailangan lang samahan ng kunting sipag at syaga sa paglagay ng tubig, dyan sa drinker, sa 4 na drinker, ganun din sa pasungan pag maubos ang dry feeds, no? Kailangan lang sipag at syaga talaga sa pag-alaga ng baboy. So, yung decision na yan, yung management ko na yan, ay pwede pa ho magbago yan. Baka sakaling magbago ang desisyon ko pag makita ko sa baboy na kinakailangan talaga sila i-weight feeding. Kasi nga, isa rin po sa aking mga binabalansi o mga tinitignan na sitwasyon sa akin pong part bilang backyard hog raiser, yung pong salitang pagod. Kapag sobrang pagod po si Dudong maglalagay po ng tubig dyan, kasi po sa bawat araw, ay nakarami akong maglagay ng tubig sa balde, sa 2 balde. So pag sobrang mapagod si Dodong, maaari po tayong mag-shift sa weight feeding. Pero kailangan magkakaroon tayo ng transition na proseso dyan sa paglilipat sa weight feeding mula sa dry feeding. So akin lang po kinaklaro na baka isipin sa lahat dyan o ng karamihan na dry feeding nilang lahat sa Dodong. Tinitignan ko po guys kasi hindi naman tayo magandang babuyan, backyard piggery lang. So yung tubigan hindi po automatic ang paglalagay. Manual si Dodong naglalagay ng tubig. Dik. Diki, come on. Dik. Come on, Diki. Yan guys, painom tayo ng tubig. Kasi kahit may drinker, kailangan pa rin may tubig dito guys, oh. Yan. Mas marami silang mahigop eh.
Yan. Pwede na po natin iwan ang mga baboy na yan para makatulog na po sila. Bago tayo magtatapos sa video na ito, shoutout po muna sa mga nagpa-shoutout na sina Discunians TV watching from Zamboanga del Sur, kay Elizabeth Surya watching from Nueva Ecija, kay Jarix Riholieno watching from Yagao, Iloilo, Joanny Solano watching from Hong Kong, kay Hana watching from Mindanao, kay Nate's Farm or Natis Farm watching from Haryana, India, kay Evelyn T. Cruz watching from Singapore, at kaninyong tanan viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Biliran, ang taos-pusong nagpapasalamat palagi sa inyong lahat, supporters, sa inyong pagtangkilik sa akin pong mga simple videos dito po sa aking YouTube channel, maging sa aking pong Facebook page. Kung ikaw po ay hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers. And peace out, everyone!